gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ay, alive na alive ang mga kapatid ko, no? Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang first natin na face-to-face, ilang kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, may humahabol pa. No, praise the Lord dahil committed talaga ang mga taga day by day, no? Sa gawain ng Panginoon. Okay, paano ba tayo mag-aawitan, Pastor? Ito na, kung umpisa na. Naipag-pray mo na ba? Nakapag-pray ka na? Hindi, awitan muna ba? Bago mag-pray. Okay. Okay, sige. Gawitan tayo kahit walang lyrics. Ay, walang lyrics. Ayun po tayo mga kapatid. Napakaganda at napakalinang pagbasta na ang mga anak ng Diyos ay nagkaparisang sumasamba sa Kanya. Kaya ating itihan at kamayahan ang ating mga kapatid at tayo sama-sama umawit sa ating Panginoon. Halina, sama-sama! Halina, sama-sama, purihin natin siya. Halina, sama-sama, halina, sama-sama, awitan natin siya. Awitan natin siya. Itaas ang inyong kamay, itaas ang
Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw, sa kalangit, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sabi nga, sumigaw daw tayo ng may kagalakan sa pagpupuri sa Panginoon. At sabi ng awitin, ibigay natin ang pinakamataas na papuri sa Panginoon. Kahit sandaling manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama na nasa langit, pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa hapong ito. Salamat o Diyos sa pagkakataon at pribilehiyo na kami ay nagkakatipon, Panginoon, upang ikipagkaloob namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa iyo. Salamat o Diyos sa isang buong maghapon, Panginoon, na kami ay iyong iningatan, sinubaybayan, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay at kalakasan ng bawat isa. At salamat o Diyos sa presensya ng bawat isa sa hapong ito. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. No? Sa punto, makakaupo na po tayo. Sa puntong ito, tinatawagan ko po si Ate Lisa para sa kanyang testimony kung paano siya hinubog ng Panginoon, ano ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po. Nais ko lang i-share sa inyo kung paano ako binago ng Panginoon. Amen. Amen. Noon, parang madilim ang mundo ko. Madilim ang lahat. Pero mula nang tinanggap ko ang Panginoon, biglang nagliliwanag. At unti-unting may pagbabago sa buhay ko. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mga pagbabagong nangyayari sa buhay ko. Salamat Ate Lisa. Alam ko ninervyos ka, hindi ka handa. No? Ganyan lang po ako magtawag. Next meeting, kumanda-handa na po ang bawat isa. Kung sino yung titignan ko, yun yung tatayo dito. So, ang testimony natin ay patungkol sa simula nung kayo ay tumanggap sa Panginoon, pinilala ninyo siya bilang inyong Lord and Savior, mayroong transformation o mayroong pagbabago. No? Kasi, kung sinabi nyo lang na tinanggap nyo pero walang pagbabago, hindi po totoong pagtanggap yun. No? Yun ay peke. No? Fake. No? Fake news. So, kaya nais kong humarap kayo dito sa podium na ito para ipahayag ninyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. No? So next meeting, maganda na si Ate Beth para sa testimony. Susunod si Ate Arlene. Susunod si Kuya Carlo. No? Kung paano kayo binago ng Panginoon. Pakita natin dahil may mga visitor tayo, mag-asawa. Mag-asawang Senya. Uli na Panginoon dahil kasama natin silang mag-asawa ngayong gabi.
At mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso't isipan sa isang maikling pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ngayon ni Ate Rosdy. Siya po ay magpapalagay. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang Ang gabi ating rin po. konteksto ay makikita natin sa Efeso 6:18. Pwede po pakibukas yung ating mga Biblia. Efeso 6:18. Basahin ko po. At manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon na may lahat ng uri ng panalangin. So, tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na pagbubulayan po namin ng iyong mga salita upang maging hamon ito sa amin na kami, Panginoon, ay maglaan palagi ng oras ng pananalangin. At anumang uri ng panalangin, Panginoon, ang aming gagawin, Panginoon, ito ay gawin namin ng may pagmamahal sa inyo. Dalayin po namin na sa aming pagbubulay ay may sa pamuhay po namin ang mga bagay na ninanais niyo po na ituro sa amin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, dito po sa teksto natin ng Efeso 6:18, sabi nga, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon ng may lahat ng uri ng panalangin. So, ano ba yung sinasabi dito? Lahat ng uri ng panalangin. Ano ba kalimitan ng pinapanalangin natin? Tayo ba ay nanalangin dahil humihingi? Tayo ba ay nananalangin para magpasalamat? O tayo ba ay nananalangin para magpuri? Sabi nga, bakit tayo nananalangin? Sabi, tayo ay nananalangin. Basahin natin sa John 4:23. John 4:23. Nakita niyo ba? Sige. Sabi dito sa John 4:23, ngunit nang dumating ang panahon, ngayon na nga ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. So, kaya pala tayo nananalangin dahil tayo ay sumasamba sa Panginoon. Yan. Tapos sabi sa Pilipos 4. Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. So, nananalangin tayo bilang pasasalamat sa Panginoon. So, hindi lang tayo nananalangin para humingi. Hindi. Tayo ay nananalangin para sumamba sa Panginoon. At tayo ay nananalangin para magpasalamat. Sa John 16:24, ano naman ang sinasabi? John 16:24. Sabi dito, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanyang pangalan. Humihingi kayo hinihingi sa Kanyang pangalan. Sa pangalan ko, humihingi kayo ng kayo'y tatanggap upang malubos ang iyong kagalakan. So sabi nga dito, tayo din ay nananalangin para humingi. At sabi nga ito ay hinihingi natin sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga ang panalangin, kung mapapansin niyo, di ba? Sinasabi natin, ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng Jesus. Tapos pagka andoon yung kapangyarihan, makikita natin yung pagkilos ng Panginoon. Dahil nga sabi nga, malulubos ang ating kagalakan kapag ang ating panalangin ay talagang inilalaan natin para sa Panginoon. Yan. So, ito yung mga, konti pa lang to, mahaba nga to eh, konti pa lang to ng mga verses na nagpapatunay na tayo ay nananalangin dahil
tayo ay sumasamba, nagpapasalamat, at humihingi. So, sa mamaya, sa ating mga groupings o sa mga naka-line up ng mga panalangin ni Ate Lydia, gagawin natin ito. At gagawin natin sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Yesus. Dahil siya lamang yung makakatulong sa atin para ang lahat ng ating hihilingin sa panalangin ay ipagkakaroon niya. Tapos sabi nga, paano tayo mananalangin? Sa unang Thessalonians 5:17, unang Thessalonica 5:17, sabi nga, maging matiyaga sa panalangin. So, anong sabi? Maging matiyaga. So, dati 'di ba nag-online prayer tayo. So, nasa bahay lang tayo, kahit anong oras nga, pwede, 'di ba? Pero ngayon, sisikapin natin na pumunta dito every 6 p.m. ng ng gabi na every Thursday. So, ibig sabihin, mabigat ba to sa atin? Hindi, di ba? So, laanan natin to ng oras kasi isang oras lang naman eh. Sabi nga, magtiyaga tayo na pumunta dito dahil ang sama-samang pananalangin ay isang mabisang panalangin para sa Panginoon. Tapos sabi nga sa Mateo 26:41, 26:41, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. So sabi dito, sa pamagitan ng banal na espiritu na nasa atin, yung pagiging matyaga sa pananalangin, makaiwas tayo sa mga tukso, ay magagawa natin sa pamagitan ng Panginoon. Kaya itong mga salita ng Panginoon sa Mateo, sa unang Thessalonica, gawin natin itong gabay sa atin sa tuwing tayo ay mananalangin. Kailangan nating maging matyaga, kailangan nating magpuyat, kailangan nating magtiwala sa banal na espiritu para tayo ay hindi madaig ng tukso. Dahil sabi nga, mahina ang espiritu pero maano yung laman, diba? Malakas ang espiritu pero ang laman ay mahina. So, pwedeng sasabihin natin, hindi na ako pupunta, magluluto pa ako, di ba? Pero, ang hinihingi sa atin ng Panginoon sa panguna ng Banal na Espiritu, ilaan natin itong pagkakataon ito. Kasi once a week lang naman to nagagawin natin na sama-sama tayong mananalangin. At hingin natin sa Panginoon na mapagtagumpayan natin kung ano mga tukso at pagsubok ang darating sa atin. Dahil ang Espiritu ay malakas, mas makapangyarihan siya kaysa kaaway. Kaya asahan natin na sa ating sama-samang pananalangin, ano man ang ating hingin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng katagumpayan dahil ang Banal na Espiritu, ang Panginoon, ang siyang mumuuna sa atin. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Ba't pa kailangan nating manalangin, no? As a church, kailangan nating manalangin upang maging malakas tayo. A strong church is a prayerful church. At tayo yun, no? Kung gusto nating maging malakas tayo sa katotohanan, maging mapanalanginin tayo. Kasi yung sa online lang, minsan tinatamad na yung iba, pag nag-post ako nag-sin lang naman, hindi ko alam kung yun ay nananalangin. Kasi ang malimit kong nakikita nag-heart, yun lang, hindi ko nasasabihin kung sino. No, hindi ko lang alam kung nananalangin. Mas maitong ganito dahil mauubliga kayong mananalangin tayo ng sama-sama. At sabi nga ng aralin na pinagkaloob ni Ate Luz, huwag daw tayong tamad sa pananalangin. No? At ang pananalangin ay isang pribilehiyo na tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. No? Gusto niyo pagpalain tayo? Manalangin tayo. Gusto nating lumakas tayo? Manalangin tayo. Gusto nating lubayan ang problema? Manalangin tayo. At sa panahon ito, mga kapatid, nasa panahon tayo ng panalanginan. Last time, binigyan ko kayo ng inyong mga assignment para ipanalangin. At kayo ay dala ko dito sa may unahan para manalangin. Nag-beautiful eye sa akin si Ate Arlene. Gusto niya siguro mauna. Sige, Ate Arlene. No?
Sabi ko, ay siguro gusto niya mauna. Okay, so ngayong gabi, tatawagan, sunod-sunod na yan na yung sasabihin ko na kung sino yung mga nandito. Si kumari kong Emily, ikaw mauna Mari, sunod si Ate Lisa, si Ate Ana, si Ate Beth, si Ate Luzby, tapos si Kuya Carlo, panghuli si Ate Annalyn. Ha? Hindi naman ito pagandahan mga kapatid, panalangin na no? Hindi ito pagandahan ng panalangin, kundi yung manggagaling sa puso ninyo. Alam niyo na ba ang inyong mga assignment? Yung nakatoka sa inyo? Sa iyo, Mare, ang assignment mo ay yung ipanalangin ang SK Chairman, Sangguniang Kabataan, at yung kabuuan ng Barangay Tabon na magkaroon tayo ng gawain sa bawat bahagi ng Barangay Tabon, 1, 2, 3. Ha? So, si Ate Lisa, Operation Andrew. No? Si Ate Annalyn, mga kababaihan ng day by day sambahay. Si Ate Beth, paglagong espiritual ng mga kababaihan. Si Ate Luz, kabataan at paglagong espiritual. Kuya Carlo, medyo haba-habaan mo to dahil suliranin at problema. Ha? Sa'yo naman, Ate Arlene, nakakaramdaman. Kasama mo si Ate Lenny. Ha? So, umpisahan mo na, Mari. Kailangan lakas ang boses para maipailan lang natin ang ating mga samog. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gandang hapon din po. First time po tumayo dito sa unahan kaya ako na maaga pa lang po nag-ready na pumunta dito. Alam ko 5 p.m. Pero pinipapasalamat po sa Panginoon dito po ako sa unahan ngayon. First time ko po pero salamat sa Panginoon nandito po ako. Pinapanalangin ko po ang SK Chairman na anak ko po na hindi ko naman po inasahang manalo siya pero pinagkalog ng Panginoon dahil yung may sana kong kalooban niya nangyayari po sa anak ko. At sabi ko po sa kanya na pag naging SK siya, nagkaroon kami ng programa na mag-Bible study kasama ang kabataan. Saka po mag-imang kasama yung mga kaibigan, yung classmate niya. Yun na po, pinaplano na po namin ngayong April, first week. Kaya po niya, sabi ko na anak ko, o sige ma, unti-unti na po kasi ako meron po siyang paligya ngayon. First week po ng ano. Kaya sabi ko po, kalooban ng Panginoon manalo siya para maakin niya mga kilala na kaibigan niya at mga kagawad niya po. Pinunti na po namin. Kaya salamat din po sa anak ko na before po na magpahalalan, tumanggap po siya. Nakusang loob po siya tumanggap. Nagpa-water baptize po siya. Naasaya ko po sa ito, Lord. Ang dami mo po pasubok na binigay sa akin, pero pinakadalas na binigay mo yung mga anak ko na malapit sa'yo. Na hindi mo tinitingnan yung mali ko, kundi tinitingnan mo yung kabutihan ng magagawa mo para sa mga bagay na anak ko, hindi lang po sa matinding na bagay. Naano ko po na, yun po inaano ko kahit po maraming pagsubok sa buhay, kahit kung kulang kami sa isang bagay. Pero Lord, ang buti mo para sa anak ko, buti mo sa amin. Dahil lang po yung priority ko, wala po sa akin yung mga bagay na problema dito sa mundo. Pinagpapasalamat ko po lahat-lahat sa Diyos na yung alam ko kahit unti-unti ko lumalapit sa Panginoon. Na ang bagat na nanay ko, minsan naisip ko, hindi naman po ako perfect na nanay, pero salamat Lord, dahil binibigay mo mga anak sa akin na lumalapit sa iyo. Yan lang po ang hinihiling ko na, sabi ko nga po, hindi po ako mabuting ina, pero napakabuti ni Lord para bigay sa akin mabubuting anak. Kaya po, naano ko po na, ito nga po na unti-unti po kami ng mga ano ko na nag-uusap ko, magkaroon po sila ng yun nga po sa mga bata. Eating po sa mga teenager, tapos magpa-Bible study po kami kahit once in a month. Yun nga po, plano na nga po nilalakad na po ng anak sa munisipyo. Kasi meron daw po silang budget para dyan. Parang inaproba naman po ni Mayor. Kaya salamat po. Pinapanalangin ko po din na ito po, unti-unti na rin po yung ano ko na sumigla. Kasi nga po sabi ko, bakit ganun yung Sunday ka? Minsan iisa ko, ba't Sunday kayo may pamiting sa barangay? Dahil sabihin mo doon sa nagpapamiting na yung Sunday para sa Panginoon yan.
Lagi every Sunday ko po inaaway yung anak ko. Sino ba yan? Kahit kapag kakausapin ko yan. Sabi ko yung Sunday para sa Panginoon yan. Kaya minsan po ako late kasi isa ko pang gisingin yung mga kasama ko sa bahay. Kaya pero po Lord, salamat po din na parang na sabi ko nga po nila Sunday, gusto ko po kahit di makasama yung mga anak ko, andito po ako para sa kanila. Parang kasama na po yung sambahayan ko. Na Lord, salamat po dahil kahit po ang dami po namin naisip na problema, pero nabibless po ako tuwing Sunday na nandito po ako nakakatayo. Tsaka po yung mga sakit-sakit ko naisip ko. Parang wala naman ako sakit ng diabetes, parang ang lakas ko. Sabi ko, kaya sabi ng mga anak, mag-ingat ka, hindi, kay Lord, siya bahala sa akin. Kaya sabi ko nga po, una muna ako para sunod yung mga anak ko. Kaya pipilitin ko po lagi na mauna ako dito para anak ko po kasunod ko. Kaya po nagpapasalamat din po. Kaya po yung mga kabataan po sa 1, 2, 3, alam ko po nakawave sa yung mga ng SK chairman. Kaya alam po madadalami po sila rito. Yun nga po sabi ko sa anak ko, ano yun mo, hindi mabuti ka sa kanila para makita nila yung pagkatao mo na mabuti ka para sundan ka nila. Yun naman po, mabuti naman po si Ay, mabait naman po. Kaya nagpapasalamat din naman po ako. Minsan sabi niya, sige ako mabahala, ako bahala. Sabi ko, sige na pag Sunday, sabihin mo dun sa nagpapamiting sa'yo, huwag Sunday. Sabi mo, nagagalit mama mo. Kaya nga po, ayun po, pinagpapasalamat po sa kayo din lahat-lahat ko ng bagay na nangyayari sa amin. Unti-unti po kami nag-develop, lalo nila po ako ng nanay nila na dati po ako nadapa. Parang ako pala absent ako yung ayaw matin. Parang naanin mo yung isip ko sa sa problema, din ako nakatuto. Kaya po sa beses nagising ko, okay lang, Lord, kaya ko na. Kaya ko na po lumabas, kaya ko po magsimba. Kaya sabi ko, salamat sa pagsunod na binibigay mo. Kasi doon ako tumatatag, doon ako lumalaki, nakikita ko na mabuti ka pala sa akin. Nagkamali lang po ako sa pagtingin sa problema. Dapat pala ikaw pinitingnan ko. Kaya namulat po yung mata ko. Kaya salamat Lord, salamat po. Nandito po matyaga po si Pastor at Pastora na nag-aakay po sa akin, nagpapaalala sa akin na hindi ka dito magsinig na ka, umisipin yung gano'n-gano'n mo. Yung katumanin sa isip ko, yung mga sinasabi niya na, bakit nga ba ako nagpo-focus sa mali, sa pangit na bagay na problema, nagpapahina sa akin. Dapat mag-focus ako sa nagpapalakas sa akin. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, nagpapasalamat po ako sa lahat na yun nga po, si Alex na po, hindi ko nadadala dito. Pero unti-unti po, ano po yun, dadating po yung tamang panahon. Natinig po ng ano ko, dumating po si Aya na, magpapa-water baptize na po. Kasi ay Lord, salamat, hindi ko na pinilit. Kung baga siya na yung nag-ano, tsaka yung mga pamangkin ko, unti-unti, mula sa akin. Pag nandiyan sila, sinasama ko dito. Yung po, yung isa rin po nagpa-water baptize, si Jigwell. Nasabi ko, kahit sabi sa nag-aaway po kami na, tita, pareho lang naman yan, katoliko din ako lumaki. Nanay ko katoliko, oo, pareho naman tayo, kahit ako din ako lumaki. Pero namulit naman ako, hindi lang nabuboy na pag nagising tayo may mutas-mutas nila lahat ng alis, kaya natin alisin. Kaya natin magtinis ang umulit yung mata natin, nakikita yung tama. Hindi pa pati gusto tayo nagising, yun ang kalalakan natin. Kaya papasalamat po ako sa Panginoon. Pipilitin ko po, unti-unti po na dumami tayo, magkikaya ko ang anak ko. Na ako po nanay niya. Kasi sabi ko, hindi ka na anak, yakan mo sila. Ganyan din. Oo, man, sinasabi ko. Pero kasi Sunday, meron kami meeting. Kaya po yung tabot 1 po, tabot 2, alam ko po kami sa yung mga SK chairman. Kaya dadating po yung panahon na masasama namin po sila rito. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang gabi sa lahat. Ang ano ko ay Operation Andrew. Mga kapatid, magdala tayo ng mga kaibigan natin. Sama natin sa panambahan natin. Upang ating maiparating sa kanila ang salita ng Diyos at ang katotohanan. At maipahayag natin na si Kristo ang Diyos at Panginoon sa kaluwalhatian ng Ama. Nais natin iparating sa kanila na si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Kailangan natin magdala ng mga tupang naliligaw ng landas upang makikilala nila ang katotohanan at ang katotohanan
ang magpapalaya sa kanila. Panginoon, tulungan mo kami na sana marami kaming madalang mga tupa na naliligaw ng landas. Ito ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Kahit dito na. Magandang gabi po sa lahat. First time po, may naman ako. Sorry, hindi patigil. Panginoon, salamat na ang iyong nakasulat na salita ay naglalaman ng lahat ng kailangan namin bilang mga mananampalataya para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Gayon din ang lahat ng kailangan namin bilang iyong mga niligtas na anak. Upang mamuhay ng makadiyos na buhay kay Hesus Kristo. Ama, napagtanto ko na sa iyong biyaya ay hindi ninyo ibinukod ang sino man sa iyong kaloob na kaligtasan. Pinanagot mo lamang kami na maniwala sa iyong minamahal na anak. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na pinananagot mo rin ako na lumago sa biyaya at sa pagkilala kay Jesus para magitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa aking sariling mga kakayahan kung sa aking sariling kung ako'y magiging sa may sapat na kulang na mananampalataya kay Kristo. Dinadalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang gabi po sa inyo. Gandang gabi rin po. Nalangin po tayo. Sa oras na to, aming Panginoon, kami po ay nagtitiwala at naniniwala na Ikaw ang Diyos na kasama namin upang ang aming gagawin, sasabihin at ikikilos ay para sa ikabubuti ng lahat. Gabayan at ingatan mo po kaming lahat na naririto ngayon. Panginoon, ngayon ay tinataas po namin ang lahat ng mga kababaihan. Bigyan mo po sila ng karunungan na makapaggabay sa kanila sa pang-araw-araw nilang gawain. Punan mo po sila ng kagalakan sa kanilang puso. Alagaan po ninyo habang kanilang inaaruga ang kanilang pamilya. Patuloy po ninyong gawin silang ilaw ng tahanan at maranasan ang kapayapaan. Panginoon, nais kong lumago sa aking buhay Kristiyano at mamuhay ng aking buhay para sa iyo. Turuan mo po ako ng iyong mga daan at gabayan ako ng iyong mga banal na espiritu. Panginoon, bigyan mo po ako ng madaling turuan at pagnanais na ipamuhay ang lahat ng katotohanan matututunan ko. Dahil nais kong gawin ang iyong kalooban sa aking buhay sa pangalan ni Jesus. Dinadalangin ko po sapagkat tayong lahat ay kinakailangang humarap sa luklukan ng paghatol ni Kristo upang ang lahat, ng bawat isa ay tumanggap ng kanyang gantimpalang ayon sa kanyang ginawa sa laman, maging mabuti o masama. Sabi ko sa 2 Corinto 5 verse 10, Mahal ng Diyos at Ama sa langit na nagpapasalamat ako sa iyo para sa pamilya ni Kristo at sa mapagmahal na pagsasamahan ng ating
tinatamasa. Habang pinag-aaralan namin ang iyong salita at nagsisikap na pasiglahin ang isa't isa sa aming maliliit na pagpupulong, dinadalangin po namin na ang salita ni Kristo ay nananatili sa amin na maging handang matuto at kilalanin ang pangangailangan na maging responsable sa isa't isa at sa iyo habang naghahangad kaming umunlad ng sama-sama sa biyaya. Pagpalain ang mga itinuturing mong karapat-dapat na magbigay ng kasangkapan sa bawat isa sa amin. At dalangin ko na ang mga nabigyan ng kaloob ng pagtuturo ay mag-udyok sa aming lahat na maging handang matuto mula sa iyo. Panginoon, alam ko na isang araw ay tatayo ako sa harap ng iyong hukuman sa Bema at nais kong marinig na sabihin mo, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Dalangin ko na sa darating na mga araw, lalo akong lalapit sa iyo at sa aking mga kapatid kay Kristo habang inaabangan namin ang luwalhating araw na magkakasama kapag kami ay nakatayo sa iyong harapan. Salamat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ngayon naman po ay sama-sama nating ilapit sa Panginoon ang mga kabataan sa ating iglesia. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nais po namin ilapit sa inyo ang mga kabataang dumadalo sa aming iglesia. Dalayin po namin, Panginoon, na sa kanilang pag-aaral ng iyong mga salita ay gamitin niyo ito upang sila po, Panginoon, ay lumagawa sa pagkakilala sa inyo. At magamit niyo po, Panginoon, sa gawain sa iglesia ito. Lord, dalayin din namin na kayo ang Diyos na siyang kumilos sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pag-aaral. Bigyan niyo po sila ng katalinuhang nagmumula sa inyo, ang pusong masunurin sa inyong kalooban, at maging mabuting example sila, Panginoon, sa mga kaibigan nila at mga kaklase. Lord, dalangin po namin na gamitin niyo ang mga kabataang ito upang makapag-akay din po sila ng mga kaluluwa sa inyong harapan upang pakita ng mga tao sa kanilang kapaligiran, Panginoon, na kayo ang Diyos na siya naghahari sa kanilang mga buhay. Lord, anuman mga suliranin at mga kabigatan na nararanasan ng mga kabataan, ito, Panginoon, bigyan niyo po sila ng katatagan ng pananampalataya upang sila po, Panginoon, ay magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. At nawa, Panginoon, bigyan niyo po sila ng malawak na pangunawa, Panginoon, sa inyong mga salita upang maging gabay nila ito sa kanilang pamumuhay bilang mga bagong Kristiyano. Lord, salamat po na ang mga kabataang ito ay sa inyo po namin tinitiwala. Dalayan po namin na sa mga pag-aaral namin ng mga salita tuwing Sabado, Panginoon, ay makasama po namin ang bawat isa at makapag-akay pa po kami ng mga bagong kabataan na mga dadalo sa mga gawain ito. At lagi rin namin silang makasama sa mga pananambahan at maging kabahagi ng mga gawain ng aming iglesia. Lord, sa inyo po namin itinataas ang lahat ng mga kabataan sa aming iglesia. Nawa, Panginoon, kayo po ang Diyos na siyang pumilos sa kanilang mga buhay. At sila po, Panginoon, ay sa inyo po namin ipinagkakatiwala. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ito po panalangin para po sa mga karamdaman. Lord, lumapit po kami ngayon sa iyo upang sigurot po ang mga karamdaman. Pagkasin niyo po sila at pagsalooban ng bagong lakas upang sila ay
Sama-sama po natin ipanalangin ang lahat ng may mga suliranin at problema. Dakilang Diyos, aming Ama sa Langit, kami po ay nagkaroon ng pribilehiyo, Panginoon, upang kami ay sama-samang mananalangin sa iyong pangalan. Thank you, Lord, sa pagkakataong ito na kami ay mayroong kalayaang makaharap sa iyo, Panginoon, upang idaing namin, O Diyos, ang aming mga suliranin at mga problema. Dakilang Diyos, ang sabi mo nga, ituon namin ang aming paningin kay Jesucristo na siyang pinagmula ng aming pananampalataya. Kung titignan po namin ang aming mga suliranin, Panginoon, ang aming problema, lalo po itong namamagnify, lalong lumalaki sa aming paningin. Subalit maraming salamat, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang aming tanggulan. Ikaw ang Diyos na nagkakaloob, Panginoon, ng kalayaan. Nagiging malaya kami, Panginoon, kung ang lahat ng aming problema, lahat ng aming suliranin ay aming isasangguni sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, dahil Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay puspos ng pag-ibig. Hindi mo kami hinahayaan na malugmok dahil sa suliranin, dahil sa problema. Bagamat inaalaw mo, Panginoon, na maranasan namin ito. Subalit pag dumating ang panahon, Panginoon, na nararanasan namin ito, nandyan ka, O Diyos, sinasalo mo kami at tinutulungan mo kami. Bagamat hindi mo inaalis, Panginoon, ang mga ganitong suliranin at problema, nandoon ka, Panginoon, para kami i-guide, para kami gabayan, para kami turuan, Panginoon, na patuloy na magtiwala, patuloy na manampalataya sa iyo, Panginoon, sapagkat Ikaw ay Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming kahinaan. Alam mo, Panginoon, ang mga himay-himay ng aming laman. How much more, Panginoon, ang mga suliranin na aming kinakaharap sa mga sa araw-araw ng aming buhay. O Lord, tulungan mo kami kung gaano kaliit ang mustasa, buto ng mustasa, Panginoon, at masasabi mong lumipat ka sa kabila o bundok. Nawa, O Diyos, kahit maliit na pananampalataya, ipagkaloob mo sa mga kapatid ko, Panginoon, upang sa ganoon, Panginoon, maranasan ng bawat isa ang iyong kamay, ang iyong haplos, ang iyong pagkalinga, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tulad nga po ng isang kwento, Panginoon, sa footprints in the sun. Kalong-kalong mo kami, Panginoon. Nasa kamay mo kami, Panginoon, sa panahon ng kabagabagan. Sa panahon na kami ay may mga problema. Sa panahon na sinibigat ng bundok ang aming suliranin. Subalit Ikaw ay faithful, O Lord. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinapabayaan. Pagkus, Panginoon, ipinapakilala mo na Ikaw ang dapat naming tignan, Panginoon. Hindi yung aming kahinaan, O Diyos, kundi ang dalangin namin, Panginoon. Palakasin mo pang higit, Panginoon. Sabi mo nga, spread our wings like an eagle. Yan ang dapat namin gawin, Panginoon. I-spread namin ang aming pananampalataya, Panginoon, upang sa ganoon magiging kalugod-lugod ang buhay namin sa iyong harapan. Dalangin namin patuloy, O Diyos, na kami ay tulungan mo na maging malakas, Panginoon, sa panahon ng kabagabagan, sapagkat Ikaw ang aming matibay na muog. Ikaw ang aming sanligan. Hindi tao ang aming sanligan, hindi ang aming lakas, Panginoon, kundi Ikaw ang aming matibay na sanligan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin sa panahon ng kanilang mga problema, Panginoon. Ipalaala mo po sa kanila na mayroong isang Diyos na higit na makapangyarihan kaysa sa mga problema niyan. Ano ang dapat namin gawin sa problema, Panginoon? Tapakan namin. Huwag namin tignan ng matagal ang problema. Matuto kaming manalangin, Panginoon. At sabi nga ng aming aralin, maging matiyaga sa pananalangin dahil ang Diyos ay tumutugon. Thank you, Lord Jesus.
Napakabuti mo sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sa atin pong pagpapatuloy, makakarinig po tayo ng isang tanging awit mula sa ating pastor. Marami pa kami sasalita. Okay. Hello. Okay. So, bago po ako umawi, dahil yung testimony kanina ay napakaigsi na surprise siya, dadagdagan ko ang testimony. Ako po ay magpapatutuo. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil ako ay kanyang binago. Nag-uusap nga kami kanina ng ama ni Carlo na 16 years na naghirap tong asawa ko. Nakwento ko nga sa kanya, minsan nga lasing ako, kinabukasan may nakatutok sa akin 2 kutsilyo. Sabi niya, di ka ba talaga magbabago? Papatayin pa talaga. Alam po ninyo, prayer is power. Makapangyarihan po ang panalangin. Ano man po ang ating suliranin, problema, prayer. Ako po ay bunga ng panalangin. Dati, dyan sa Yemilit, itong aking may bahay, dyan lang sa likod na Ate Lini. Dyan lang, malapit yun. 1989, sila nililista sa whiteboard. Sabi niya kasi ako nga, hindi ako Kristiyano makaming bisyo. And the long run, ako po, nagulat na lang siya nang minsan akong sumama sa church na mag-altar call yung pastor. Pumunta po ako doon. Dahil na-realize ko na talagang ako ay tinatawag na ng Panginoon sa kanyang gawain. Nakwento ko nga sa kanya kanina na ako po ay nasaksak noong panahon na yon. Ako po ay napalo ng tubo, 7 stitches, ang tahi. Ako po ay napalo ng tiyago, basag ang tainga ko. At binaril nga ako ng 3 times revolver. Thank God, walang pumutok sa 3. Dahil may plano pala si Lord sa akin. No. Kaya noon, bakit ako siga? Kasi yung mali kong paniniwala. Ano ba yung paniniwala ko? Kung oras mo na, mamamatay ka na. So sinubo ko. O, kung mamamatay na ako, lahat ng trouble, pinapasok ko. Kaya laman po ako ng presinto. Pasensya na po. Pulis po yan, kapatid ni Ate Lini. Retired na po, no? So, laman po ako noon ng presinto. Pero, tingnan niyo, katulad ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo po, maraming pinapapatay ng mga Kristiyano. Inuusig niya ang mga Kristiyano. No? Pero nang tinawag siya ng Panginoon, hindi siya nakatanggi. Naging magaling na apostol siya. 12 book sa New Testament ang kanyang naisulat. Kung ang Hebreo nga, kasi hindi na malaman kung sino ang nagsulat ng Hebreo, pero marami nagsasabing theologian na yun ay style ni Pablo. Kaya kay Pablo pa rin. So, 13. Okay, bakit ko to binabanggit? Ini-encourage ko po na in His time, prayer lang po. Manalangin tayo. Tama yun, thank God, Ate Mel. Yung kabataan, dahil Pangulo, ano ang tawag doon? Chairman ng SK, ng Sangguniang Kabataan ba yun? Kung madadala niya rito lahat, yun ang kailangan. At madala ng Webes at magkaroon tayo ng Bible study kung saan lugar ninyo gusto. Willing po kami ni Ate Luz, ni Kuya Jeff, na mag-Bible study. Kaya thank God na may kakaroon na tayo ng Bible study tuwing linggo kila sa mga magulang ni Carlo. Pasensya na po, hindi ko pa naitatanong yung pangalan ninyo. Magulang lang ang aking mabanggit. Sa pangunguna
ni Kuya Jeff at ni Ate Los. Sabi ko nga sa kanya, pag busy, pwede naman kaming ni Mrs. Salitan lang. Pareho lamang po yan. Okay. So, ngayon po, ini-encourage ko yung patutuo. Sino ba yung nagpatutuo? Si Ate Liza. Kami, sabi ko, whiteboard. Sinusulat yung mga pangalan namin. Kaya hindi tumagal, nakakilala ako. Kasi pinag-pray nila sama-sama. Dito, sama-sama rin tayo. Prayer is power. So, wala tayong bulletin board, hindi na natin bulletin board, whiteboard, hindi na natin kailangan. Mayroon po tayong box, makikita dyan na laging nakalagay yung Operation Andrew. At yung Operation Andrew, isulat po ninyo doon yung mga mahal nyo sa buhay na sila ay madala natin dito at makakilala, pinakamahalaga, makakilala. Kasi di ba, 3 lang tinuturo ko, huwag niyong kaliligtaan. Wala nang iba. Salvation. Anytime nabawian tayo ng buhay, sa langit ang tungo natin. Hindi niyo yan mauunawaan ngayon lang. Abutin tayo ng 3 to 6 months para maunawaan na sigurado sa langit ang tungo natin. Pangalawa, hahaba ang buhay natin kung gusto natin. Kung ayaw natin, what is your belief? It will happen to you. Kung gusto nyo ng 70 lang, walang problema. Ibibigay ni Lord yun. Diba? Na lagi ko nakikwento sa inyo, ang tatay ko noon sabi niya, gusto ko 66 lang. At the age of 66, patay. Iyon ang gusto niya. Diba? What is your belief? It will happen to you. Kaya kami ni Ate Lenny, 101 ang gusto namin sa kasi Ate Arlene Senya. Medina. Senya Medina. Yun ang hinihingi namin. Paniwalaan namin, pero mahalin daw namin ang sarili. Ingatan. No? So, yan lamang po. Napakahalaga. Okay, so, isa pa po. Ako po ay dating Katoliko. Ako po ay Roman Catholic. Pagkatapos, ang Katoliko po kasi 3 klase. Roman Catholic at Orthodox Catholic. Ngayon po, ako ay Evangelical Catholic. Kasi naniniwala tayong 3, naniniwala tayo na may iisang Diyos na mayroong 3 persona. Kaya, sabi ko nga, pag ang Katoliko ay nananampalataya kay Kristo, saved. Sa langit ang tungo. Wala pong religion na makapag-save sa atin, kundi personal na relasyon kay Lord. Pag minahal natin siya at nanampalataya tayo sa Kanya, save tayo. Yan ang paghawakan natin. O ngayon naman po ay makakarinig po tayo dahil yung tanging awit, hindi daw siya pwede pala ngayon kasi ano ang tawag dyan? May pasok. Okay. So, alam niyo naman ang inyong pastor, laging handa.
umibig kung di ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos kung di ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko na ako'y isilang pagkatao ay mayroon. Sino may pag-ibig, sino nagmamahal, kung ang tao Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko man bigyan halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos kung di ako nagmamahal. Sino ako? Praise God. Pagkain po, Panginoon. Maraming salamat, Pastor. At sa gabing ito, ako ay nagagalak, no? Pinupuri ko ang Panginoon dahil itong first meeting natin ay naging tagumpay. Palakpakan natin ang sa Diyos talaga walang imposible. Para po sa ating mga pagbabalita, next Thursday, ang ating pong presider ay si Ate Luzby. Ang pagtitestimony si Ate Beth. Ang exhortation si Ate Ana, Annalyn Tagle. Tapos may panalanginan tayo. Tanging awit, si Ate Lisa. Okay. Sa Sunday ko na lang ibigay sa inyo yung inyong mga panibagong assignment na ipag-pray, no? So sa atin pong pananalangin, kapag ang kababaihan po ang nakatoka sa inyo, doon lang kayo mag-focus sa inyong panalangin. Sa kababaihan, halimbawa kung kalalakihan, doon lang din ang focus, no? Hindi yung ating, pwede natin isama yung ating pansarili at personal na prayer request. Pero pagtuunan natin kung ano yung nakatoka sa inyo, no? At para po sa iba pang mga balita, next Thursday, inaanyayahan ko rin po kayo nawa ay dumami pa tayo, no? Maganda yung ating bilang ngayon, 12 disciples ni Jesus, no? So barihin ang Panginoon. Kung meron po kayong mga kahilingan, meron po ba kayong mga kahilingan para sa ating gawain? Wala. Ganoon. Salamat sa Panginoon, salamat din sa inyo, at ang mag-closing prayer ay si Pastor. Karagdagan naman po sa pagbabalita. Sa last Sunday of March, linggo po yan, March 31, ay mayroon po tayong baptism. Kasi marami na ang gusto. Isa na yan si Kuya Carlo, si Ate Arlene, maging si Angeli, no? Anak ni Angeli ba yun? Pati si Dong, magpapabautismo. At kung sino pa, may sinabi kanina si Ate Mel na kabataan, magpapabautismo. Kasi natutuwa si Gil, nakita yung baptism dyan, sabi ni Angeli, gusto ko rin yan na mabautismo. Kaya nakakatulong po itong ating
picture. Actually, 35 na po ang nabautismuhan. Kaya welcome pa po. Sino man ang tinatawag ni Lord para magpabautismo, magpalista lamang po kay Ate Lil dahil siya ang ating secretary. Okay, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. At muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa mga kapatiran ito na sila ay nagbigay ng oras para sa inyo, Lord. At alam ko, Lord, na hindi mo sila pababayaan. Alam ko, Lord, may mga negosyante rito. Nainiwala ko na kayo ang Jehovah Jireh. Nawa po, God provider, nawa po ay abutin po ninyo ang lahat ng kanilang pangangailangan. At dalangin ko rin po ang mga kapatiran na may karamdaman, nananalig ako na kayo ang dakilang manggagamot. Nawa po, Lord, gumawa ka ng himala at pagalingin po ninyo ang mga kasamahan namin na may karamdaman. Dahil naniniwala ako, nananalig sa iyo na upang mahayag ang iyong kapangyarihan na ang aming pinapanalangin ay inyong tutugunin. Marami din po kaming mga kapatiran na may problema sa kasalukuyan, suliranin. Nananalig po ako na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag-ibig lamang po ang solusyon. Kaya kung mayroon po kaming pag-ibig sa isa't isa, ay lahat ng pangangailangan namin ay ipro-provide po ninyo. At higit sa lahat, ang pagkakasundo dahil God is love. At kayo rin nga po ang may sabi na dapat kaming mga kapatiran sa dakong ito ay nagmamahalan. We are brother and sister in Christ. Kaya maraming salamat po, Lord. At dalangin ko rin nga po, Lord, na sa darating na linggo ay tipunin po ulit ninyo at madagdagan pa ang mga dadalo. Ito pong aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. So maaga pa, no? Alas 7:05. Pero pag mahaba na ang patuto at marami na, aabutin talaga tayo 7:30. From 6 to 7:30. 1.5 po yan hours. Okay? May kape po dyan. Magkape kayo. God bless everyone. Good evening and see you all next Sunday and Thursday. Magkwentuhan tayo. Wala pang 7:30. May kape, may biskwit.